Okay, Happy New Year. Morning. Ato sa isadayo atong lesson about Christmas kay naputol na to sa December. So, part 2 na ta karon. Ayaw kasabta nato ni because as Christians, we ought to become examples to the people. Dili kita masadala nila supposedly. Okay, so part 2 naman we'll start with our review sa part 1. And then after that, I have 4 points here that I share sa inyo. Una is, Christians should not imitate the pagans. Next, Christmas is undoubtedly a pagan origin. Next, Christmas is one of the traditions of men. And the last one is, Christians must not love what Christ hates. So muna itong upat ka puntos karong buntaga ang atong pagkunan, then atong reflections. Tinawag nga na ating mapupunin ng atong lesson karon para strong yun atong background, our atong understanding, para sa ta maka-defend the faith, at the same time, maka-influence kita sa usapan rather than kita ang influence. Okay, so part 1 review. Kung sa may nahinungduman ninyo sa part 1, na may something na stuck to your mind, sticks sa imong una-huna. Kasi may duman sa part 1. Sa rin duman na to? Ako kayo person eh, katong certain ka dili ikan 25 ay certain ka mga system. Okay, so dili December 25, ang birthday of Jesus Christ. Impossible because it's winter in the area. So, ano sa ba? Sa pailaing may duman ninyo? Mga priest. Ha? At even ang Catholic churches like katong mga father kay dili sila buto nga December 25 ang birth of Christ. Okay, so even the Catholic priest atong di kuha sources, they admitted na dili siya December 25, but they keep on going. Okay, sa mga magaling pressure ba sa tawhan ba? Sabi tayo nito, aware mo na I think si Bunga man siguro ba? Nga duha ilang patron. Kaya isunod panahon, ilang patron is Santa Filomena. Pero later on, it turned out nga wala Santa Filomena. Itangkan na sa lista. Kita kaya ni Catholic Digest, Philippine Edition, ano na ito sa itong year, gawin na para sa mong copy. Kapan siya, kada siya itangtang siya from the list of saints, kanang Santa Filomena. So, di sila ganahan pagtangon, kaya almost 100 years na doon sila naghimuan na. So, di pa dayon, pero duha na. Tinugangan o San Lorenzo Ruiz mo siguro to. So, nagduha na ilang patron. Text si Bunga ang nahitabuan na. Duha ilang patron. So, unang sa inyo, sa kibaw sila nga pinig yun, pero kinagdan ng mga tao nga nag-practice na, padayon nagyapon sila. They are not willing to stand. Hindi sila pa rin ang Noah. Imagine ang Noah, sa kapamilya lang, di parog yun. Okay, kung daghan pa itong di parog ko ba ni Noah, hindi ito maflated ang libutan. At ito galing sa sulong ng tumura, yung itong sobra. Lord, kung na po niya nga righteous, yung mga sunugod sa dili. Mga man na po sa isunog. So, wala kong chance, hindi ito maflated ang kalibutan. Kung daghan ni ito with Noah. Unfortunately, only Noah's family is called for what is right, for the truth. So, ako yung lain i-contribute nyo? Lain paminuduman? Wala? Wala na? Okay, sige. I'll just select some, kaya uban ako i-repeat karon. So, for a certain angle ba sa atong study. So, kaya siya, usa sa pan, paminuduman na ito dapat nga, kung sa'yo gusto Ginoo, it's actually the death. Ang iyang kamatayon yung gusto ng paminuduman na ito. Pili ang birth. Sumala pa ni Christ na itong pag-Lord's Supper. Then he took a loaf of bread, and when he had given thanks, he broke it and gave it to them, saying, "This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me." So, para ini Kristo, puhatang ini alam sa pagandong kanako. And he did the same with a cup after supper, saying, "This cup that is poured out for you is the new covenant in my blood." Pero kini siya wala mabutang gid ang katong sa blood ng siya do this in remembrance of me. But he did the same with the cup. That is why si Paul yung gibutang ng both. There is a 1 Corinthians 11, 23-24. And Paul, "For I received from the Lord what I was handed on
to you that the Lord Jesus, on the night when he was betrayed, took a loaf of bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body that is for you. Do this in remembrance of me." Okay? Verse 25, and the same way, he took the cup also after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." So, dili, kung ano yung gusto sa Ginoo, gibuhat ko sa every Christians. Kung ako sa pa, kaya uban, mag-ukira mo pista ani, pero sa celebration sa Christmas, dita mo miss. Di ba? So, dapat dita mo miss out ani siya, kaya mo yung gusto sa Ginoo, na hinumang siya pinagi sa iyang kamatayon. Because, ang kamatayon na nag-atag na tuhog kinabuhi. Di ba? Okay. So, another thing is siya, kung matuod lang na it could never be December 25. Okay, sa itong na last time, ako lang basahan ko siya na during that time, in that region, there were shepherds living in the fields, keeping watch over their flock by night. Then the angel of the Lord stood before them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. So, muna nitabo, the night that Christ was born, the night shepherds tending their flock outside. Imposible may tabo on winter. Ako mong ipipilihan picture sa una. Laong kayo, taga-tuhod ng uban, taga-hawak ng ubang ice. Kasi pagkaan mo yung ship, halo-halo. Diba? Imposible yan. Mamatay yung ship na sa atmosphere niya. Nabog na na. So, unlikely yun kayo nga si Christ was born in December because the place nga, Bethlehem, tumala pa sa mga Catholic writing, ang mga Catholic priest mismo rin, admit sila, no, nga diligid siya. Before pagkain niya siya, ni Los Catholic Far, kaya siyang Luke verse 2. So again, unlikely na Christ was born in December. Anyway, so these are just part 1 review. Walang ihatag tanong because some of the slides ako gapong balikon for a different angle. Okay, so first principle, or sa say principle lang atong gamiton, ito na yung mga biblical passages. Huwag kita encourage nga mo imitate sa mga buhat sa mga non-Christians or the pagans. Okay? One time si Christ ingon siya, in praying, do not babble like the pagans who think that they will be heard because of their many words. So muna kita, wala tayo recite a prayer nga, balik-balik. Ang atong prayer is according to the needs. Wala sa inyo nga, bro, kung naisunda ha. Except sa ato lang lang, I will encourage yung mga mag-lead prayers na medyo focus. Lord Supper, focus sa Lord Supper. Kung opening prayer, closing na. But as to the wordings, kung sa kaya tayo pray, as the need arises, sabi say. So, dili ko no, sama sa mga pagans. By the way, ng pagans, sa ibang translation ni heathen. Ito nga di mo to. Or, ang ubang pag yung Gentiles. Kasi panahon nila ni Christ, mga Gentiles, mga hindi katawan sa Diyos. So, anyway, pagan man, Gentile, or heathen, basta niliiya sa Ginoo, kung yun ayaw sunda. Okay, in fact, verse 8, do not be like them. Ayaw mo pag pinarihas nila. Referring to the pagans. Your Father knows what you need before you ask Him. Okay? So, napapatay lang yung mga examples, yung ginabuhat sa pagans. Ang Christians, dili po dapat din mo buhat. Kasi namin yung mga examples. Kaya itong word prayer, balik-balik, memorize, and so on. Habang may laing mga share about siyang mga pagans, ilang mga beliefs, practices, and hindi dapat na ito sundon. Or na may particular verse, for example, na murag nag-warn us similarly, pareho ani. Tayo mo na hunanaan? Wala? Sa Old Testament po, may pit na pinagpilinan ng mga Israelita na huwag sila makigaya doon sa nation na kanilang sinakot na pinausahan ng Diyos mga kagan like mga idolatry, yan po. Okay, so thank you, Brother. It's true, no? Ang Old Testament, nagbihan kayo. Sometimes, ato lang nasa side ba, Old Testament, new naman ta. In fact, ang Old Testament, nagbihan kayo mga principles that we can learn. Dahil ay parang listen ba? For example, ang Old Testament nga
katawan ng Israel. Nakita ang New Israel, something like that. Okay, thank you. Napabay mo at? So Jeremiah, this is an Old Testament book. Hear the word the Lord speaks to you, house of Israel. Thus says the Lord, do not learn the ways of the nations, and have no fear of the signs of the heavens, even though the nations fear them. Para yun yan, pagkitaya ang pulong sa Diyos, isultin ng ninyo, Israel. Ayaw o pagkatuni ang mga ginabuhat sa mga ubang nasod. Sa mga person ay Gentiles, mga nations. Kaya na Gentiles, more literally is all nations ang adili Israel. Muna siya mga Gentiles. So, yun na, ayaw katuni ang mga pinapractice sa mga other nations. So, kung sa may mga practice nga, may kahalos na ng nations to practice. Hindi lang, really Christian country. Na may mahunalaan? Christmas, di ba? That's worldwide. Even Japan, naas na anak. Pero, kaya, permanently hindi sila Christian nation. Di ba? So, kaya tanong tao na kung ikaw rin nalahi. Di ba? So, as Christians, dili kita mo imitate anak kung dili na siya iya sa Ginoo. Okay? So, we have to please God rather than men. Huwag na siya atong naunahan kanunay. Okay. By the way, napiada ni siya. Kining kahadlok kuno sa science in the heaven. So, may example to kahadlok or something. Tama mo na eh. Mga batanon mo atong kabantay ni pagka medyo may edad na siguro tinungdo mo atong itawag dancing sun. Yung dancing sun diya sa karkar ni siya Pirilos. In fact, naadig ako kay Movimento ni Mary na sa Tito Cosmine. That is a result of the dancing sun. Ang dancing sun, for the sake of pamilya, kuntag sa iyo, silang sa adlaw, dito napita sa Pirilos, dito na makita ang sayaw ang adlaw. Una, ang mga tao sa Cebu City or Cebu Province, kasagaran maganaw adto, kaya sila mo ito ka-taste. At diha sa karkar. And then, at the same time, dito sa Agoola Union, doon ay apparition kahit detail niya ba, not 13 years old siya at that time. But anyway, kaya sign of the heaven siguro to, dancing sun. And then, nahatlo sila, kaya mga bitokod nila na siyang Tito Cosmine. Kasi pamilya ng Tito Cosmine. Makita mo niya siya sa highway. Nakabaw, at least that 500 meters away from the highway. Nasa hill siya. Nakapatong ng kanya. So that's a result actually of dancing sun. So, ingon na rin, ayaw kahadlok ka lang sa makita mo sa, kung bitaw mo sa'yo, kanang mga tao mahilig ng horoscope, militado yan na. Ayaw magsalig sa horoscope. Isa na horoscope. Kung sa may kapasiyan na, position of the stars. That signs of the heavens. So, kuna nga, trust like this, okay? Kini pa Paul, no? I urge you therefore, brothers, by the mercies of God, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God, your spiritual worship. So, di-encourage ni Paul ang Christian sa una, nga, ilang ihalad ng body as living sacrifice, nga holy and pleasing. So, sa una siya pagkitabo, siya, do not conform yourselves to this age, but be transformed by the renewal of your mind. So, kaya do not conform yourselves to this age. Ayaw pahiyo yun. So, kung hindi mo analyze it carefully, kung gawas yun nga living sacrifice yun, kung hindi ka pahiyo yun. Ano naman, sakripisyo mo kaya na naman ikaw na rin nalahi. People will say something against you. Kaya lahi ka. So, una, that's a living sacrifice. Na holy, kaya lahi lagi, big different. Kaya ba't ka na is pleasing to God. Una, ikimutan niya. Eh, we really, we fear God rather than man. Diba? Sa Matthew 10:28, do not fear those who can kill the body but not the soul. Rather fear him who is able to destroy both soul and body in hell. So, ang atong kadlukan, ang Ginoo nili ang tao. So to say, most likely, ang atong yung kadlukan, ang tao. Hindi na mahadlok sa Ginoo, which is the opposite. Okay? Namin share ng example na rin. Na mag-conform to the world. So namin gusto share. Sige. Bilang mga Christian, saka yung mga Christian sa other denomination na merong nag-post na about sa Christmas na yung hindi dapat i-celebrate, yung history ng Christmas.
Then, kung saan nag-originate, kung saan binase yung celebration, pinupost nila. So, ibig sabihin, hindi sila mag-celebrate. Pero once na may mag-greet sa kanila, yung na-observe ko rin, once na may mag-greet sa kanila ng Merry Christmas, mag-reply rin sila ng Merry Christmas. Then, meron din na Christian rin na yan, nag-share rin siya nung yun. Nasa TikTok yun na medyo marami na nag-share nung about sa Christmas. Di of course, kaya na-share yun kasi hindi sila mag-celebrate. Pero, ang proper pick nila, nasa Christmas tree at nasa background. So parang hindi siya consistent ba? But siguro kasi dahil lahat nag-celebrate para nasa lahat sa celebration. Yung sabi nga niya, hindi ka conform sa Yes, again, thank you. That's true, no? Again tayo. The churches of Christ are not spared for that. Naghan ka kang observan. Sa Christmas pa, di ako, Christmas o Valentine's, that's the time you will see kids again through Christians. Kaya kita sa post. Sa loob kita, mabuhita na. Kita punay sa, kung dahil i-post malo na si Roto, I think sa amo itong anniversary. Doon na yung kila ito, mga friends ko itong malo, na great o, Merry Christmas, at the same time, happy anniversary. So, reply, thanks for the anniversary greetings. So, listen mo kayo, mo itong thank you, appeal ko ba, diba? So, okay, thanks for the anniversary greetings. Nagana ka na magtubag. Sige, tatlong, sige ka tatlo. Meron na akong monthly na sabi dyan. Maraming mga Church of Christ. Yung napag-usapan natin yung tungkol doon sa bagay. Yung una, parang hindi ko naniniwala. Pero nakaraan lang, panood ko yung YouTube niya na parang pinagtatanggol ng celebration niya. Then, tinitingnan ko yung mga katwiran niya dahil daw sa government, and yung pagan, dati niya kung hindi ka susunod sa pagan, lahat ng gagawin dito sa Pilipinas, pagan lahat yan. Pati yung sabi natin pagan lahat yan, pagan yan. Yan ang kanyang mga katwiran doon. Nakita ko, pinagtatanggol niya talaga yung pag-celebrate na Christmas. Samantala kami yan, yung naging date yan, sa school. So, dito lang maniwala talaga ako. Actually, dami mga Church of Christ nga talagang they are defending the celebration of Christmas. Literal na tayo makita dahil nga similar na situation. Literal. But anyway, what matters na kung sabay, asa ba yung ginasino, hindi itong sundon. So yes, pinasiligit, butang daw mga proclamations and so on. Ay yung tumagon, i-request pag itan mo celebrate. Wala mang mag-request mo celebrate. Ihatag na lang, naghang mga Catholics, naghang mga kamiha, ihatag na siya as parang holiday para makapasa silang practice. It doesn't mean kita, for example, Muslim holidays, Eid al-Fitr, Eid al-Adha. Diba? It's for the Muslims also. Pero pag ihalagin na siya, pahuway ka. It doesn't mean pahuway ka, nag-celebrate na kasagritan. So, another na is ka yung celebrate mga birthday niya, din mo birthdayhan. So, kaya no? Nakita na ito last time nga, posible ba mag-celebrate ka birthday 3 months ahead or 3 months late, di ba? So, talagang they are trying to defend their practice niya. Kung mo na sa kalibutan. So, una, ako lang literal na kayo ipakita ninyo nga, the same situation happened even in the churches katong panahon pa sa mga apostles. I will share that example later. Okay, thank you sa mga contributions. Let's proceed na lang. Sa James 4:4, adulterers, do you not know that friendship with the world is enmity with God? Therefore, whoever wishes to be a friend of the world becomes an enemy of God. So, hindi natin mausap ng fact. Pinahanap ko siyang i-befriend ng mga tao, hindi kita mustan. Kaya nalain niya sila. Then you become an enemy of God. So, kasi may pilihan na to, ma-enemy ka of God o enemy ka sa tao. So, mili ka. Tingnan niya ako, tingnan na James, guided to the Holy Spirit. It's James, usap niya sa mga apostles, nag-isaaran din si Christ niya, I will send the Holy Spirit of truth to you, and will guide you to the truth. So, dire, klaro, na katong mo befriend the world, pagkita mo kay pahiuyon, kay malain niya sila, you have become an enemy of God.
wala, di ka friend of God. Si Abraham was considered friend of God, kaya mga si Panginoon yun. Sunod mo siya kung sa sugos Ginoo, no matter how difficult it was. Like for example, katong sa tahalan niyang anak, sugo lang yan, yung isunod. Despite sa condition. So, sige, let's proceed. Pero second item na ta. Again, kanina, ngayon nga, Christians should not imitate the pagans. Ang pagdagan kayo na siya. Na may truth yung mga practices sa mga tao, pagan yung in general. But doon ay mga things that we can do good nga ka. Ayaw lang lang ka na, naubang ko kayo. For me, basta di na siya yung mga barabang obliges mo, ginawa mo siyang nag-religious aspect ba? Hindi na siya pagan. Natural, secular life naman na. Ito siya for birthday. Ano ba? Pagpusupak ko ng birthday. Jehovah's Witness, for example, ano ba iba pong groups ko get? Pusupak sila ang birthday. Birthday, hindi ba na yung enforce na nito? Kung sunod ka dili, New Year, may post-post ka ron. New Year daw is ang Janos. Janos. So, wala man na siya. In fact, kunay tayo suon na taga-pool. Mukha na siya sa, kasi bato na ito ni January. Kasi lang, church before, ni January 1, na, just like, bato di ba, religious yun in nature ba? So, kung ginagawa, wala naman, pasalamat pas ito, kung mabutaan na, no? Kung Sunday na siya, for worship day, pero kung other days, wala tayong nag-command, dito mo demand nga, inanglan yun. So, hindi ba yung mga obligatory sa atong buhaton ni siya, kung di ka magbuhat kasi na kasukan tas Ginoo. Pero nga na nga, kanda, idea ba? So, tagan kayo na siya, but I will just give you itong common kayo niya related sa itong topic. So, muna itong nakuha last time, hindi ka nisa sa kapare nga si Kenneth Ryan sa Catholic Digest ni siya. Again, wala ko makuha ang exact issue of date. But, tingnan rin, ako man nag-copy ko, no? Christmas is dated from the apparent movement of the sun. Then, something pa rin ang ellipsis. We don't know the dates of Christ's birth and the death with complete certainty. So, the winter solstice pagan feast, December 25, was adopted rather early in the history of the church in Rome as the birthday of Christ. So, pare na resulta na, kaduna na nag-exist yung mga pagan feast. I-adapt as the birthday of Christ sa church in Rome, which is around 300 plus AD. Because, again, ang Church of Rome, free na silang worship after Constantine declared nga, okay na. After seeing ito siyang na-cross down na pula, nakamutang in this sign you will conquer in Latin. And then, muli siya na allowed na siya church in Rome. And then, ngayon niya as the birthday of Christ. So, pare ng sultiya na, it's a pagan feast. Next, pero isa pa, Oscar pa, pare ka po. We celebrate Christ's birthday on December 25. This date was chosen in the 4th century, so 10 plus AD, so that the celebration of Christ's nativity might replace a pagan feast observed on that day. So, parang gato nagsulti na. Okay? So, ilan lang gihimong in-Christianize ba? So, pagan practice leading to Christian. Kung Christianize ba? Kaya ganyan yung mga tao mag-celebrate, wala yun siya. Ganyan, klaro mag-celebrate. Ngayon nga, but the Gospels do not give the exact day or month of his birth. Most Gospels says that the shepherds were living in the fields and keeping the night watch over their flock. Over Luke 2:8. Normally, shepherds in Judea keep their flocks out of the fields only during the warmer months, March through October. Therefore, it is likely that his birth occurred during one of these months, sometime around 6 BC. So, it's written by a Catholic priest. Kaya siya, nakakommunicate ba na because siya mismo naghatag ng libro sa ako. Hindi nga pala mismo from Montreal. So, I don't know buhay ko siya because I got this sometime in 1992. Hindi, si Ruben Pilupi, sa Catholic priest of the Archdiocese of Manila, kayang article Christmas Forever, this is 1993. And December 25 was actually believed to be the birthday of the pagan sun god, not son of God. Sun god, Sol. Sol is the Spanish for sun, personified by the pagan man god Nimbro. Again, it's written by Catholic priest. So, klaro naman kayo na. So, siguro natin mag-debate kung pagan pa ba na practice o dili. But according to sa kanina, previous na to is we should not imitate kanya siyang mga practices sa pagans. So, dire galing siya. But 725, let us admit, so atong gawato na lang, could not have been
the exact date of the birth of Jesus. The month of December in Palestine is a bleak winter season. Everybody stays indoors, including the shepherds and their flocks of sheep. Augustus Caesar could not have declared a tax decree requiring some slavery of Galilean subjects to travel to their native cities in midwinter just to pay a harvest tax at a time when there was no harvest. Furthermore, Mary could not have traveled 70 miles through rough terrain, 3,000 feet above sea level, on the ninth month of her pregnancy, in the middle of a freezing December winter. So, Illuminato, it's actually from a Catholic priest. Okay. So, the ideal time for Augustus Caesar to declare tax would be during the harvest season, when the people could easily depart of their income to the government, and that would be at the end of September or early October. This coincided with the great Jewish feast of Tabernacles, when huge crowds of Jews were traveling to celebrate this feast. Okay? So, kita kita sa katungkan is more on pa-register sila. Okay. Now yung questions na. Napatay a few verses like this. It's impossible for Christ to be born in December. Questions? Comments? Based sa ito nakita kanina, like around 300 plus AD lang siya. So clearly it's not from Christ and his apostles. So pabilong siya sa traditions of men. And tunana ko sa sentiments sa Ginoo about traditions of men. But before that, again, laro din siya ng example is the shore, kini siya the Church of Rome as the birthday of Christ. So kini siya again, ang emphasize kanya panahon ni Constantine. And then there is again in the na 4th century or 300 AD. Okay. Kini siya parte sa last meeting natin to emphasize nga doon ay possibility nga useless ang atong pagka-Kristiyano. Ang nga rin, mag-emphasize ni Paul dito kanyang Old Testament, dili na siya dapat nato balikon. We have to note that the Old Testament was given by God Himself. Hindi ka rin ito pwede balikon kung sa pagka-iyag by God Himself. Saan ka na lang ang prinsipyo na kuha na ito. And then he said, you are observing special days and months and seasons and years. So I am afraid that my work for you have been wasted. So diyan makita na ito nung Paul was afraid. Hadlok siya na masayang lang kung kahapon ninyo. Again, kung ipadayon ninyo sa chapter 5, yun nga, kapong magpa-circumcise, you have fallen from grace. The circumcision was given by God through Abraham. Diba? So, kaya ba nga iya na galing hatas Ginoo sa Old Testament lang, dili kita pwede, nga ang iya sa tao pwede na no? So, we think about this lang ba? Nga, nga ni Pablo, masayang akong kahagot ninyo. Okay? So, nang kamot mga traditions of men, nga na religious attachment, hindi na ito na siya sundon. So, wala religious attachment like birthday, New Year, wala religious attachment na. And we are not forced na, mag-celebrate ka pa na. Diba? So, hindi na mo build ka na o stricto na backbay na because may religious significance actually. Pero kaya ba nag-attach ka na ay something to a certain God and so on, you offer ka. Okay? So again, yung na-mention na rin, special days months, kung tinawag mong context again, most likely, ang uban na is mga feasts sa Old Testament and ginatag yung Ginoo. Nasa rin mga uban for the Gentiles, kaya kining isulat rin, both Jews and Gentiles man pero kung tinawagin mo, majority more of the Jews or the Israelites, kaya talaga yung pagkanya nga, wala na lagi ng law. Kaya, hindi na nas mga Gentiles because the Gentiles did not have that law man. So, murag, ang focus is more on yung mga Israelites. So, nakong yung chance na kini mga iskutan rin, sa Old Testament na siya, maghatas kino. Kaya na mga New Moon, Sabbath, diba? Ang sa Old Testament. No, different festivals na sa Old Testament. Okay. Next. So, kini na siya, tanto kung sa looban ni Christ about traditions of men. So, the Pharisees, the scribes came to Jesus from Jerusalem and said, why do your disciples break the tradition of the elders? For they do not wash their hands before they eat. So, nag-isip siya tradition of the elders. Kaya nga elders, hindi siya napiguwa ka ng senior citizen na yun. Dual citizen. Mga grupo is mga tauhan na religious siya o attached po siya sa mga affairs sa Israel. They were the ones asking for the king sa Israel. Sa 1 Samuel 8. Hindi sila po, kaumba ni sa chief priest sa diyang ilang ipalansan si Kristo. So
Kaya nabanhas Kristo, kauban ko ni sila nga ang itag paagi ng suburnuhan ang katong mga sundalo. Hindi pa ingon nga ikawat ang lawas ni Kristo samtang natulog sila. Nga nas nag-active actually. Yan, on top of the words of God, nagdugang sila mula sa Kristo, makumprahan din nila. Kaya naman, dili na si Kristo bow down sa ilang mga tudlo. Because, kailangan ko ba, kung iya lang sa tao na, and we follow the kadasya, nagtuutang mas gamahanan pang tao kaysa Ginoo. Diba? Wapir mo na nga, wala gihatag sa Ginoo ang tanan. Ang tao pa nakakaplag na. Pero if you trust that God has given us everything, wala na yun nabihat. Hindi na tayo dawat pa sa iya sa tao. Unang di ganahas Kristo na no matter how good the intention is. For example, pila na to. Abay, Kristo, sa Mark's account, chapter 7, kanang ay ritualistic na approach ba? Even kung mga calf speeches and so on, mas late pagkabuhaton. Una siyang dito sa Mark 7. Pero wala lang ma-mention ni Matthew, but ang audience, ang mga Israelites man, familiar sa daan sa mga practices ng Israelites. Unlike si Mark, o ang ibang mga gospel writers, more na Gentiles, mga ilang audience, wala nga mga detalye. Kaya siya, Matthew, nakapokus sa mga Israelites, dapat chance niya, i-omit na lang ni Matthew because they are familiar with this already. So anyway, he answered them, and why do you break the commandment of God for the sake of your tradition? So makita na ito na, mumutanas Kristo. Ano ang iyong masagisupa, ang kasubuhan sa Diyos, tungod lang sa inyong mga tradition. Then, Christ gave us an example, unsay tradition na iya sa tao, o unsay tradition na iya sa Diyos. For God said, honor your father and your mother, and whoever speaks evil of father or mother must surely die. So, uli, tradition na iya sa Ginoo, mabasa ang Ginoo sa Bible. Kaya siya, this is Exodus 20, verse 12. And this one is Exodus 21, verse 17 nata. Kiniduha, ikumbay ni Kristo. Then, but you say, kamunan yung tradition nila. But you say, that whoever tells father or mother whatever support he might have had from me is given to God. Then, that person need not honor the father. So, nakita na ito, no, ilang tradition, hindi kay kapayuan. Hindi kahatag kay yatag na sa Diyos. Diba dito kay kagawa para sa Ginoo na. Kita, we encourage everyone nga mo halad ka para sa Ginoo. So, seemingly wala siya contradiction para sa Ginoo. But, i-condemn siya ni Christ. Gusto ba, kananglan lagi ka ng grabe katabang mo ng Amerikanan, wala kay Himo. So, nag-uban nga, nag-uban na, January na ito, my first food. Ibuksan na rin sa 1 month, ihatag sa church. Utang-utang na lang tao nung naban. Pag yung pinikanan, wala na yung makaon, okay lang. So muna i-ikat ni Kristo. Nanindot kaya ang tradisyon nila for God or dihatag sa Diyos. And then, so for the sake of your tradition, you make void the word of God. So take note ha, ang atong tradisyon ko no, ang tradisyon sa tao, makapawalay bili sa pulong sa Diyos. So for the sake of your tradition, you make void the word of God. Wala na pulos. Ano man? Hindi naman tumanong. Ang tumanong, asawa man. Diba? Karon, ang tawag ni Kristo na yung hypocrites. Isaiah prophesied rightly about you when he said, these people honors me with their lips, but their hearts are far from me. So pwede dito ang pasidunod sa Ginoo, kaya ato nagigata sa Ginoo, at sa atong mga baba, for example, sa atong hearts layo. Tarang mo context, pero sa malayo nga, kasi sa honor sa Ginoo. Malayo siya kung atong sundan ang iya sa tao. Kaya siya, in vain do they worship me, teaching human precepts as doctrines. So, di makita na ito na sayang po ng pagsimba. So, atong pagsimba, masayang eh. Kung atong sundan ang tradisyon sa tao, over sa tradisyon na iya sa Ginoo. Ang tradisyon na siya sa Ginoo, kanang mabasa na ito sa Bible. Is Christmas, can we read Christmas in the Bible? Wala. Diba? Christ wanted us to remember His death. Never saying on nga iyang birth. The early Christians did not practice. In fact, sa writing sa Catholic priest, sa 4th century na, yun siyang Christmas actually. So, with that, I hope nakita na ito ang danger ba as Christians. Kaya no matter how good the intention is, isa para sa Diyos, kaya ng Christmas para sa Diyos mo gila. Isa may gisilitihan. Diba ang Diyos? O si Christ. Kung ang abang church sa Christ, kung kayo sila na defensive, ilang defensahan kayo para maging Ginoo. O para po sa Kristo, birthday magaling mo, Ginoo, yung birthdayan. So, panay lang ang arguments. But, acceptable na po God. Kaya katulad para sa Ginoo ko ito. So, you have nullified the word of God because of your tradition.
And another thing also that we have to remember always, kung wala ta mag-remain sa teaching ni Christ, naglapas nung tawa tayo Diyos. Okay? So kung dili na siya teaching ni Christ, naglapas na tawa tayo Diyos anak. So, delikado. Na the one who remains in the teaching, this one has both the Father and the Son. Any question, comments? May kanya? Yan? Wala? Any comments? Okay, rin tas last point na to. Itong promise of the Brandbong at of the Lamb. Even in the early churches, early times of church, times of the apostle, kaya buhay ko mas apostle John, kabantay mo sa kanang 7 churches, diba? Buhay ko kasi si John at apostle na. Kaya siya may nagsulat na lang niya, kaya ipanayag si Kristo nila. Si Christ mismo nagsulat eh. Kung may mga churches dito, wala ay practice. So, mga hindi na siya ikahipulong, kung kita stricto ta na hindi practice, ang uban nga Church of Christ Gapon, mag-practice. Diba? Okay, it's really there. Kaman yun. Manyawa, gusto nyo na siya bulabog to church. So, muna nga, i-address na sa ginoodaan sa 7 churches. There is a Revelation chapter 2 addressing to the church in Ephesus. To the angel of the church in Ephesus, write, these are the words of him who holds the 7 stars in his right hand, who walks among the 7 golden lampstands. So, kini siya, lampstands actually the church. Si Christ at the bottom. So, I know your works, your toil, and your patient endurance. So, kita kasi ginota na ito mga dibuhat mo, including na sa ito kasing. I know that you cannot tolerate evildoers. In the last points, di ba? So, ito dyan, nasa yung last points. You have tested those who claim to be apostles but are not, and have found them to be false. So, kana nga na sila kumayo mga Christians. Makakapantay din sila gusto na claim to be apostles but hindi ay. Next, so plus points na I also know that you are enduring patiently and bearing up for the sake of my name, and that you have not grown weary. So, hindi kayo mga comments, recommendations ni Christ not to sa church in Ephesus. But, so but I have this against you, that you have abandoned the love you had at first. So, kung kita kay Pablo sa Iglesia, yung love, ligaan nila. But, it seems nga, ibuhat nila sa una, parang wala, ihunong na. Kaya, ang nindot yun tayo sa kadugay, magka-rasa itagin ba? Ang pita mo is, magkadugay, magkalaay na. So, posible nga, gilaayan nila, nawa ang kuwan lang mga practice. Ito tagat-tagay nindot. Parang wala, you're waiting, enduring patiently. So, dagang mga positive points. Pero isa na, I have this against you. You have lost your first love. Then, aside from that, verse 5, anyway, remember then from what you have fallen, repent and do the works you did at first. So, katong ilang idaan. So, mga bantay ka, basta active ka ta, maluya na ta. So, active ka, nag-serve ka, wala na. Delikado na siya. And if not, I will come to you and remove your lampstand from its place unless you repent. So, yung i-threaten, yung kanilang sa the church ng Talon. 6, kinin. Yet this is to your credit. You hate the works of the Nicolaitans, which I also hate. So, positive. Hating what God hates. Okay? So, we must not love what Christ hates. So, we must hate what Christ hates. So, they hated the works of Nicolaitans, which God also hated. Then, last points for that. So, this is one congregation. Yeah, medyo gamay na kuwan. Naghan sa mga plus points. So, including ka siya nga, nila ko nung hate ang works of Nicolaitans, which I also hate. So, my church nga, ako ka nang ibutang ng Nicolaitas sa Christmas. So, assuming nga ako ginipis later on, we'll see another congregation. There is a Pergamos. The third, no? The second is Smyrna. Anyway, and to the angel of the church in Pergamos, write, this thing says, he who has the sharp two-edged sword. I know your works, and there you, where you dwell, where Satan's throne is. So, yung lugar nila na yung pala yung imagine the Islamic answer. Throne ng Satan, nga nagsulong na utang ng tao talaga. And you have held fast to my name, and did not deny my faith, even the days in which Antipas, my faithful martyr, who was killed among you, where Satan dwells. So, doon na nagiging patayan ng mga tao dito na against Christianity, si Antipas. Pero wak din sila mapinag, wak silang hadlok, wak silang bugipap sila pagko, sige yapon sila, despite amin itabo ng idahig sa Ginoo.
Next. But I have a few things against you. So I get a few wrong. Because you have there those who hold the doctrine of Balaam, who taught Balak to put a stumbling block before the children of Israel, to eating sacrifice to idols, and to commit sexual immorality. So we will not dwell to this, but still is a doctrine of something else. Not ayaw po sino. There is a 15. Thus you also have those who hold the doctrine of the Nicolaitans, which thing I hate. So kita ito, Ephesus, hated what God hated. Atong Nicolaitans. So, atong ibutang ko, atong Nicolaitans Christmas, hindi mo sa ganahan sila life congregation. Church of Christ ka po real Church of Christ pa rin. Diba? Pareho sila na Church of Christ. Wala may denominations at that time. So both Churches of Christ practice different things. But one was recommended by God, katong Ephesus, pero wala sila gi-recommend aning isa Pergamos because they hold the doctrine of the Nicolaitans with which thing I hate. So ayun, from these two examples ba, asa man taganahan? Hate ta sa gihate sa Ginoo or mubuhat ta we love what God hates. So, muna siya, kung kanang wala sa Bible, hate Diyos Ginoo. Wala sa Bible. Traditions of men, ulay ka ba? Hate mo Diyos Ginoo. In fact, kung ditang pabilin, di ba watay Diyos? So, that's something we have to think about. So, muna siya, muna siya ka-exo na ito na, ano daw yan na, kita strict ko tadre ang pandemic. Ako sa itagaan taanit, warang ka ako siya dito, can practice dito. But anyway, yes, posibleng can mag-exist ang churches with different beliefs. Pero ang atong buhaton is, atong i-make sure na ang atong ituhuan, kanang i-approach din ako. Sila yung mandabaga na. Diba? Now, once we have this knowledge, we try to reach out to them. Kung willing sila maminaw, makuha na to sila, much better. Pero kung dili, at least we have done our part, more ganito na mo. Rather than, pwede natin practice kita sila. Kung naghamit ito sila, kamos kisa, kamay kayo mo. Diba? Sila, dako kay congregation, niya practice. Kung kalo na nata, kamay naman kayo mo. So again, ayaw makakapon tayo nga. Even the early church, truth church pa dito, open denominations ato, i-correct na ni Cristo ang mga errors nila. And I hope we should learn from those errors. Because nababasa naman ito, as accountable man dahil nababasa naman dahil. Even na tayo nga, in the law, ignorance is excuse no one, something like that, no? Kaya hindi ko lang ignorance, maka-excuse ka sa law, something like that. So, anyway, I hope natuwa na itong prinsipyo nga, kanang nabutang na wala sa Bible, God hates. So let's not love what God hates. Pareho ka sa Ephesus, nga nakita na ito nga din maayo, i-hate ko nila. Dito mo follow ni sa Pergamos nga type, wherein, di condemn sila sa Ginoo. Because, ilang behold ang doctrines that God hated. Okay? At I have no comments, points, raise. Wala? Okay? So, di na repent, or else I will come to you quickly. And will fight against them with the sword of my mouth. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes, I will give some of the hidden manna to eat. I will give him a white stone, and on the stone a new name written, which no one knows except him who receives it. So, di lang tayo bigyan natin na kung nakadungog tayo, ato siya paminaw. Hindi na ito palapson sa tikas, okay. And then, no matter what, we should be faithful. Hindi silang mga taga-Smyrna, grabe suffering rin. Even si Polycarp, usa sa faithful tayo sa Ginoo, kanya, huwag siya ni give up. So, yun rin, do not fear what you are about to suffer. Beware the devil. He is about to throw some of you into prison, so that you may be tested, and for 10 days you will have affliction. Just be faithful unto death, and I will give you the crown of life. So, klaro, no? Be faithful unto death, and I will give you the crown of life. So, kung ito faithful unto death, I don't think we can get the crown of life. But anyone who has an ear, listen to what the Spirit is saying to the churches. Whoever conquers will not be harmed by the second death. So, handok ito ang first death sa para second death. You cannot escape on the first death, pero second death pwede natin mag-avoid by being faithful until death. Okay? So, questions? Meron mga Christmas parties compared to Year's party. Yung Christmas party. Kana siya, yes. Wala tayo, ano na, kanang out of the picture ni mo. But, kumita ako, di ko attend ng Christmas party. Year end, that's year end.
Kita, pwede tanong ka na kay, pasalamat atas kimo, pero hindi ko ka nga, uy, tinanglan din mo, parang tinanglan, naagi may Thanksgiving ha. In fact, sa ako doon sa office, halos din na nga na, wala na sila yung celebration nga. Mag-celebrate sila. So ako, wala akong na, klaro ko din na siya na participation na sa pero kita, we can give thanks, no? Sila si Yasmin, January 1 sila na Thanksgiving. Naka-attend ka nila sa January 1. So walang bili tayo nga, tinanglan ha, dapat, pero bang marapag-didiman nyo, automatically. Kaya, kung hindi mabuhat na, kung nakasala, as Ginoo. So muna siyang idea. Pero as long as free lang siya, bili kinanglan nga, oblige ang tao, wala kang asay ka. Parang ako, hindi siya, okay. Otherwise, wala kita malihok. Pero kung mga ginabuhat sa secular na to, wala na yun. Ano ba, bro? Siguro yung Thanksgiving, part lang na parang fellowship ba natin, na isa lang rin tayo nagkakakamukama ba na family. Tama na rin sa lahat ko, yung year end dyan. Pero anything else, kahit anong month natin pwede yan, anong day natin, tayo ng Thanksgiving. Then, nag-record nila Rex. Kasi si Rex, gusto talaga ng mga classmates, mag-attend siya ng Christmas party. And then, pag-usapan nila ng mga officer na, para mag-attend siya, change ng, Thanksgiving or year-end party. Kaya lang, yung essence ng celebration nila, parang nakatouch ko rin yung party. Something na sa mga Christmas. So, sabi ko na, ilang ka na lang mag-attend. Pero ito yung pinaka-parang essence ng Christmas. Andun pa rin, image lang nila para hindi mag-get to Rex na Lahir lang ako ito mag-irin, mag-atol-batol, like-exchanging gift, sa kanila. So, mag-atol na. So, parang, alam, pag-Steve party ka, salo-salo, wala siyang tanda. Like, nangilahi din mo. Saka siguro yung mga celebrations natin dito sa church. Siguro hindi man as ano dito. Pwede sa akin na political sa akin. Yung nag-feast yung father, nagkaroon ng party, parang patay, thankful siya na dumalo. Siguro hindi naman siguro kasalanan na yung magkaroon lang tayo ng fellowship ba as family guys. Kaya every time na magkaroon tayo ng celebration sa church na ganyan. Lagi ko pa ngayon, lagi ko na i-emphasize. Lagi malaki yung na, inulang may worship. Then, Thanksgiving or anniversary. Pero pag may attend tayo ng worship, yung ladies class, or may mga birthday, worship mo na lang. Kasi baka isipin nila na, mas imputo yung mga good fellowship. Pero, worship natin, para ma-center din yun as family, yung mga ganitong mga celebration ba na feast day, which is orchestra sa Bible, na mga celebration. Okay, as long as din mo parang pag-ilagay hindi ka buhatan, makasaka ka. Pero kung ang flag, diba, ang grupo sa addition mo, sa adula prayer na, as long as wala ka nag-attach of power to that, nga, tinanggan mo, man ka sa flag or nakay something ng kahon, yun na adula prayer. It's just following the kaya wala ka ipa-worship ang flag. Diba? Basta wala kayo attachment. Wala kayo ka ba, dapat umupan ka sa flag, kaya kung di ka mapa sa flag, wala kayo blessing. So, yan ang kami na adula prayer. Kaya wala ba, gahatag ka na ng flag, na siya, tuwi mo ng na kay blessings, madawat di ka niya. Yeah? So, wala ka na siya actually. So, sige, maraming oras tayo sa mga comments. Para sa reflection sa. So, are we inclined to befriend the world, to please people? So, I hope hindi ka tayo nga na. Are we now convinced that Christmas is of pagan origin? So, klaro naman siguro, based on two decisions na. We still practice the traditions of men to please our friends and acquaintances rather than God. I hope hindi ka na po buhatin ang pag-please na tao rather than God. And last, are we willing to be different, even if all people practice what God hates? So I hope we will learn from the two churches, katong Ephesus o Pergamos. I hope we follow katong Ephesus, wherein was happy na ilang ihit ang ihit ko sa Ginoo. Okay? So, salamat. I hope natin po